Kung ikaw ay miyembro ng SSS o pensioner, huwag mong skip ang video na ito. Ito ang isa sa pinaka-importanting anunsyo ng SSS sa nakaraang maraming taon. At kung hindi mo ito malalaman ngayon, baka mapalampas mo ang mga benepisyo na para sa'yo. Oo, para sa'yo. Hindi ito para sa iba. Ito ay para sa bawat miyembro, bawat pensioner, bawat OFW na nagtatrabaho ng husto para sa kanilang pamilya. Kaya naman, umupo ka muna at pakinggan natin ito ng maayos. Dahil pagkatapos ng video na ito, malalaman mo na ang lahat ng kailangan mong gawin para mapakinabangan ang bagong Expanded Relief Program ng SSS. At oo, may libre kang pera na naghihintay. Ang tanong lang, kukunin mo ba ito? Ngayon, bago tayo sumabak sa detalye, kung ikaw ay baguhan sa channel na ito, welcome! Dito tayo palaging nagbibigay ng pinakamagandang impormasyon tungkol sa iyong mga benepisyo at karapatan bilang isang Pilipino. I-like mo na ang video na ito at isubscribe na sa channel namin para hindi ka mahuli sa mga susunod na mahahalagang update. Madalas kaming mag-post ng mga bagong balita na direktang nakakaapekto sa iyong buhay at sa buhay ng iyong pamilya. Kaya naman, huwag na mag-atubili pa. I-subscribe na ngayon habang nanonood ka pa. Ngayon, pag-usapan natin ang SSS Expanded Relief Program. Ang programa na ito ay binubuo ng 5 mahahalagang bahagi at isa-isahin nating tatalakayin ang bawat isa para maging malinaw ang lahat. Hindi tayo magmamadali. Gusto kong talagang maintindihan mo ang bawat detalye para alam mo kung paano ito gagamitin sa iyong sariling sitwasyon. Magsimula tayo sa una. At para sa maraming pensioner doon, ito ang pinakakapanapanabik na balita. Ang SSS ay nag-anunsyo ng maagang pagpapatupad ng pension increase. Karaniwan, ang ganitong uri ng pagtaas ay naghihintay ng mahabang proseso bago maramdaman ng mga pensioner. Pero ngayon, sinimulan na nila ito ng mas maaga. Imbes na Setyembre, 2026 pa ang simula, inilunsad na nila ito noong Hunyo 2026 na. Ibig sabihin, kung ikaw ay kasalukuyang pensioner, maaaring natanggap mo na ang iyong pagtaas o malapit na itong mangyari. Hindi ka na kailangang maghintay ng matagal. Ngayon, gaano kalaki ang pagtaas na ito? Para sa mga retirement at disability pensioner, ang pagtaas ay 10%. 10%. Ibig sabihin, kung ang iyong buwan ng pensyon ay 6,000, tatanggap ka na ngayon ng 6,600. Kung ang iyong pensyon ay 15,000, magiging 16,500 na ito. Hindi malaki ang tingin mo? Sa bawat buwan na dadating, iyon ang dagdag na papasok sa iyong bulsa. Walang effort, walang application, walang komplikadong proseso. Automatiko itong maidadagdag sa iyong pensyon. At kung paniisipan mo, sa isang taon, malaking halaga na rin iyon na makakatulong sa iyong pang-araw-araw na buhay. Para naman sa mga death at survivor pensioner, ang pantaas ay 5%. Mas mababa, oo, pero pantaas pa rin ito. At para sa mga kapamilya ng ating mga yumaong miyembro na umaasa sa ganitong uri ng pensyon, kahit gaano kaliit ang dagdag, mahalaga pa rin iyon. Kasi ang bawat piso ay may kwenta kung ikaw ay umaasa sa isang nakatakdang kita bawat buwan. Pero may isang mahalagang detalye na dapat mo malaman at maaaring makaapekto ito sa mga katrabaho mo o sa mga kamag-anak mo na malapit ng mag-retire. Ang mga magre-retiro mula Hunyo 1 hanggang Agosto 31 ng 2026, kasama rin sila sa pension increase na ito. Pero may twist, hindi agad nila matatanggap ang pagtaas. Ang kanilang pension increase ay magsisimula pa lang sa Setyembre 2026. Kaya kung meron kang kaibigan o pamilyang plano na mag-retire na yung taon, ipaalam mo sa kanila ang importanteng impormasyon na ito. Mas maaga nilang malalaman, mas maaga nilang mapaplano ang kanilang finances.
Ngayon, lumipat tayo sa pangalawang bahagi ng programa at ito ay para sa mga aktibong miyembro. Ito ang tinatawag na Enhanced Emergency Loan Program. Kapag narinig mo ang salitang emergency loan, alam nating lahat kung gaano kahalaga yon, lalo na sa panahon na yon kung saan ang buhay ay talagang mahirap at hindi palagi ay may ipon tayo para sa hindi inaasahang gastos, medical bills, school fees, pagsasaayos ng bahay o kahit mga pangunahing pangangailangan. Ito ang uri ng sitwasyon na nilayon ng emergency loan na ito. Para maging kwalipikado, kailangan mong maging aktibong miyembro ng SSS na may hindi bababa sa 18 buwang kontribusyon. 18, iyon ang minimum. At ngayon, ang magandang balita, kasama rin sa programa ang mga OFW o Overseas Filipino Workers. Alam nating lahat kung gaano kahirap ang buhay ng ating mga kababayan nagtatrabaho sa ibang bansa. Malayo sa pamilya, laging may itinatago pang alalahanin at madalas ay hindi nila maabot ng buo ang kanilang mga benepisyo. Kaya naman, ang pagsasama sa kanila sa programa na ito ay isang malaking tulong. May dagdag pang magandang balita para sa mga OFW. Kahit may kaanting atraso ka sa iyong utang, maaari ka pa ring maging kwalipikado. Basta ang atraso ay hindi hihigit sa 3 buwan. Ibig sabihin, hindi ka ganap na isasangtabi kahit may nakaraang huli kang bayad. May pagkakataon ka pa ring ma-access ang loan na ito. Ito ang uri ng programa na nagpapakita ng pag-unawa ng SSS sa totoong kalagayan ng buhay ng kanilang mga miyembro, na hindi lahat ay may perpektong track record at hindi lahat ay may kakayahang bayaran on time ang lahat na obligasyon. Pero tandaan, ang Enhanced Emergency Loan Program na ito ay para lang sa mga aktibong miyembro. Hindi ito para sa mga pensioner. Kaya kung pensioner ka, huwag kang mag-apply para dito. Meron pang ibang bahagi ng programa na para sa iyo at tatalakayin natin iyon mamaya. Ngayon, ang ikatlong bahagi ng programa ay ang isa sa mga pinaka-interesanting bahagi para sa mga miyembro na may marami utang sa SSS. At alam nating lahat, marami sa atin ang nagsimula ng loan, nagsimula ng isa pa, at habang tumatagal, naipong malaki na ang penalty at interes. Dito pumapasok ang consolidation loan o mas kilala sa tawag na conso loan. Ang conso loan ay para sa mga miyembro na gustong pagsamahin ang lahat ng kanilang lumang utang sa SSS sa isang loan lamang. At ang pinakamagandang bahagi nito, ang malalaking penalty na dating nakakabit sa iyong mga utang. Maaaring mapagaan o mapagsamaan sa iisang mas mapapamahalaan na bayad. Para sa maraming miyembro, ito ang katuparan ng isang pangarap. Ang magkaroon ng pagkakataong makaalis sa balon ng utang at maging malinis na muli. Isipin mo ito, kung meron kang 3 o 4 na utang sa SSS, bawat isa ay may kani-kanyang interes at penalty at hindi na mo alam kung saan ka magsisimula, ang conso loan ay nagbibigay sa iyo ng pagkakataong pagsamahin ang lahat ng iyon sa isang maayos na bayad. Mas madaling pamahalaan, mas malinaw ang daan papalabas. At ang magandang balita, maaari mo itong i-apply gamit ang iyong SSS online account. Hindi mo na kailangang pumunta pa sa SSS branch at mag-antay ng mahabang oras sa pila. Maari mo itong gawin sa iyong bahay, sa iyong telepono, sa iyong oras. Iyon ang uri ng convenience na kailangan natin sa panahon ngayon. Kung wala ka pang SSS online account, na yon na ang tamang panahon para gumawa. Pumunta sa website ng SSS, mag-register at i-set up ang iyong account. Maari kang mag-access ng iyong mga benepisyo, makita ang iyong contribution history at mag-apply ng mga loan, lahat sa isang lugar. Ang pag-setup nito ay hindi mahirap at maraming tutorial online na makakatulong sa iyo kung hindi ka pamilyar sa proseso. Lumipat tayo sa ika-4 na bahagi ng programa at ito ay particular na para sa mga employer. Kung ikaw ay may sariling negosyo o kung ikaw ay namamahala ng isang kumpanya na may mga empleyado, pakinggan mo ito ng mabuti. Ang ika-4 na bahagi ay ang Contribution Penalty Condonation, Delinquency Management, and
Restructuring Program. Mahabang pangalan, oo, pero ang mensahe ay simple. Maraming employer ang nahulog sa mahirap na sitwasyon. Hindi nakabayad sa tamang oras ng SSS contributions ng kanilang mga empleyado at ngayon ay may malaking penalty na naipong kailangang bayaran. Ito ay nagdudulot ng stress hindi lang sa employer kundi pati na rin sa mga empleyado dahil kapag hindi na ibabayad ng employer ang kanilang contributions, naapektuhan ang mga benepisyo ng mga manggagawa. Ang programa na ito ay nagbibigay ng pagkakataon sa mga employer na makapag-ayos ng kanilang mga delinquent accounts, maaring sa pamamagitan ng condonation ng penalties o sa pamamagitan ng restructuring ng kanilang utang sa mas mapapamahalaan na paraan. Ito ay hindi lang tumutulong sa employer, tumutulong din ito sa kanilang mga empleyado na mapanatili ang kanilang SSS coverage at ma-access ang kanilang mga benepisyo ng walang abala. Kaya kung ikaw ay isang employer na may ganitong sitwasyon, huwag nang mag-atubili pa. Makipag-ugnayan sa pinakamalapit na SSS branch o bisitahin ang SSS website para sa mga detalye ng programa na ito. Huwag hayaang lumaki pa ang iyong utang. Gamitin ang pagkakataong ito para makaalis sa ganitong kalagayan. At ngayon, dumating na tayo sa ikalima at huli na bahagi ng programa. At para sa maraming pensioner, ito ang pinakakapanapanabik. Ito ang SSS Microloan, na kilala rin sa tawag na Loan Light. At gusto kong bigyan ito ng espesyal na atensyon dahil ito ay may napaka-espesyal na layunin na nakakaantig ng puso. Una, alamin natin kung sino ang maaaring mag-apply. Hindi lang para ito sa mga aktibong miyembro, bukas din ito sa mga pensioner. Iyon ang malaking pagkakaiba nito mula sa Enhanced Emergency Loan Program. Ang microloan ay para sa lahat. Miyembro man o pensioner, maaari kang mag-apply. Gaano kalaki ang maaari mong hiramin? Mula 1,000 hanggang 20,000 piso. Hindi napakadako, oo, pero para sa maraming Pilipino, ang halagang iyon ay sapat para tulungan silang maladpasan ang isang mahirap na buwan, bayaran ang isang emergency na gastos, o mapanatiling bukas ang negosyo sa isang mahirap na panahon. At ang repayment? Flexible, mula 15 hanggang 90 araw. Ibig sabihin, maaari mong piliin kung gaano katagal mo gustong bayaran ang utang batay sa iyong kakayahan. At ang interes ay 8% kada taon, na kapag inisip mo sa konteksto ng mga money lenders o loan sharks sa labas, napakababa nito. Pero ang pinaka-espesyal na bagay tungkol sa microloan, ang layunin nito. Ang SSS ay nagsabi na ang isa sa mga pangunahing dahilan kung bakit nila inilunsad ang microloan ay para pigilan ang mga pensioner sa pagsasangla ng kanilang mga ATM card. Ito ay isang malaking problema sa ating lipunan. Maraming pensioner, dahil sa desperation at pangangailangan, ay nagbibigay ng kanilang ATM card sa mga loan shark o pautang na negosyo. Ibig sabihin, ang kanilang buong pensyon ay direktang napupunta sa ibang tao bago pa man nila ito makamit. Nag-iwan sila ng wala at iyon ay isang napakamapanganib at napakalungkot na kalagayan. Ang microloan ay isang alternatibo, isang legal, opisyal at mas abot kayang paraan para makakuha ng mabilis na pera nang hindi kinakailangang isangla ang iyong ATM card. Sa pamamagitan ng Loan Light, nananatili sa iyo ang kontrol ng iyong pensyon. Ikaw ang magpapasya kung paano mo ito gagastusin. At ikaw ang may hawak ng iyong sariling kinabukasan. Pero tandaan, ang microloan ay paparating pa lamang. Hindi pa ito ganap na available sa lahat. Kaya mahalagang abangan ang opisyal na anunsyo mula sa SSS tungkol sa eksaktong petsa ng paglulunsad at ang proseso ng pag-apply. Siguraduhin na subscribe ka sa SSS notifications. Maaari mo itong gawin sa kanilang app o website para hindi ka mahuli sa balita. Ngayon, bago tayo mag-wrap up, gusto ko ulitin ang lahat ng 5 bahagi para sa iyo ng mabilis, para manatili ito sa iyong isipan. Una, ang maagang pension increase, 10% para sa retirement at disability pensioners, 5% para sa death at survivor pensioners, na sinimulan na noong Hunyo 2026.
Pangalawa, ang Enhanced Emergency Loan Program para sa mga aktibong miyembro na may 18 buwang kontribusyon, kasama ang mga OFW na may limitadong atraso. Pangatlo, ang Conso Loan para sa mga gustong pagsamahin ang kanilang mga lumang utang na may malaking penalty. Pang-apat, ang Contribution Penalty Condonation at Restructuring Program para sa mga employer na may delinquent accounts. At panlima, ang Micro Loan o Loan Life para sa mga miyembro at pensyoner na kailangan ng mabilis na tulong pinansyal na mula 1,000 hanggang 20,000 na may flexible repayment at mababang interes. Ang programa na ito ay hindi basta-basta. Ito ang isa sa pinakamalawak na relief program na inilabas ng SSS para sa kanilang mga miyembro at pensyoner. At ang totoo, hindi lahat ng tao ay malalaman ito agad. Marami sa ating mga kababayan ay hindi aktibong naghahanap ng ganitong impormasyon. At iyon ang dahilan kung bakit napakahalaga ng mga video na tulad nito. Kaya naman, may hiling ako sa iyo ngayon. Ibahagi mo ang video na ito sa iyong mga magulang, sa iyong lolo at lola, sa iyong mga kamag-anak na miyembro ng SSS, sa iyong mga kaibigan na OFW, sa iyong mga katrabaho. Kasi baka ikaw ang tanging tao makakapagsabi sa kanila tungkol sa mga benepisyong ito. At kung hindi mo ibabahagi, baka hindi na nila ito malalaman. Isang share mo lang, maaaring malaking tulong iyon sa isang tao sa iyong buhay. Maaaring iyon ang magbibigay sa kanila ng pagkakataon na samantalahin ang programa na ito bago pa maubusan ng slot o mag-expire ang programa. At kung mayroon kang mga katanungan o kung may experience ka na sa pag-apply ng alinman sa mga programang ito, ibahagi mo ito sa comments section dahil ang iyong kwento ay maaari makatulong sa ibang miyembro na nag-aalangan pa kung mag-a-apply sila o hindi. Ang iyong karanasan, maging positibo man o negatibo, ay mahalaga. Dito tayo nagtuturuan, dito tayo nagbibigayan ng impormasyon, at dito tayo lumalaki bilang isang komunidad. At syempre, kung hindi ka pa nakasubscribe sa channel na ito, ano pang hinihintay mo? I-subscribe na ngayon at i-on ang notification bell para palagi kang updated sa mga pinakabagong balita tungkol sa SSS, PhilHealth, Pag-ibig at iba pang programa ng gobyerno na direktang nakakaapekto sa iyong buhay. Dahil ang impormasyon ay kapangyarihan at gusto naming siguraduhing palagi kang may hawak ng kapangyarihang iyon. Hanggang sa susunod na video, ingat palagi at huwag hayaang mapunta sa iba ang mga benepisyong para sa iyo. Ang SSS ay nandoon para sa iyo. Gamitin mo ito.